Ang ating kwento ngayong araw ay iikot sa isang batang nagngangalang Maria. Ito si Maria, isang masipag na mag-aaral at maasikasong anak. Ano nga ba ang kakaibang karanasan niya sa parte na ito ng kanyang buhay? Tayo na't makinig. Nakita ni Maria ang kanyang mang tila may problema. Ang daming bayarin. May problema ka na naman, no? Nilapitan ni Maria ang kanyang ama. Oo nga eh. Matubal ngayon na yung gusto natin. Mahirap tayong bayaran yung tuition mo. Paano yan pa? Ano nang gagawin natin? Iwan ko anak, di ko alam. Ngayon ay namomroblema sila sa kung paano mababayaran ang matrikula ni Maria hanggang sa dumating si Aling Nelly. Hoy! Saan ang bahay niyo sa utang? Isang karagdagang problema na naman. 3 buwan na kayo hindi nagbabayad. Saan ang pambayad ninyo? Tagal-tagal ko na naghihintay dito. Pasensya na, Rimeli. At hanap kami na para na makahanap ng pambayad sa'yo. Aba, dapat lang. Kasi 3 buwan na kayo hindi nagbabayad. Mahirap ang sitwasyon nilang mag-ama. Alam ni Maria na kailangan niyang gumawa ng paraan upang matustusan ang kanyang matrikula. Pero paano? Tayo mo naman. Alam niyo, ako na bahala magbayad ko. Aba, dapat lang. Che! Ano yan, Tay? Hanap na ng paraan yan. Ako na bahala. Ha? Noon ay naisip ni Maria na maghanap ng pansamantalang trabaho. Sinubukang maghanap ng trabaho ni Maria, ngunit siya ay lubos na nahirapan. Kung saan-saan siya pumuntang lugar upang makahanap ng bagong trabaho, ngunit ito'y talagang mahirap. Halos mawalan na ng pag-asa si Maria, ngunit hindi niya pwede itong gawin. Kailangan talaga niya ng bagong trabaho. Hanggang sa ito si Pipito. Nangangailangan sila ng kasambahay. Si Ben! Ano ba yun? May tao! Tignan mo nga! Ano ba yan? Sige na, ako na lang. Ano ba yun? Ano ba yun? Nakita ko po kasi dito sa dyaryo na nangangailangan po kayo na sa bahay. Okay. Kausapin mo na lang yung asawa mo. Sige. Sige. Magandang hapon po, sir. Anong kailangan mo? Nakita ko po kasi sa dyaryo na nangangailangan po. Habang nagpapaliwanag si Maria ay wala't ano't ano. Sige, tanggap ka na. Sir, totoo? Sir, magkano po yung sweldo ko? Ha? Bigyan ka ng 500. Sige na. Simula ka na doon. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat talaga. Ibinigay ni Isabel na asawa ni Pepito ang walis kay Maria upang ito'y magsimula ng maglinis. Kahit pagod na si Maria, ay alam niyang kailangan niya itong gawin. Kaya't siya'y naglinis lamang sa bahay nila Pepito. Pinunasan niya ang mga bintana. Pinunasan niya ang mga sahig. Si Pepito naman tila walang ginagawa kundi magbasa lamang ng dyaryo.
Kahit hirap na si Maria, ay tinuloy pa rin niya ang paglilinis hanggang sa matapos ito. Sir, gusto ko lang magtrabaho. Hindi ko sahod ko. Nagulat si Maria na ang bigay sa kanya ay 50 pesos lamang. Ano sir, 50 lang po to. Sabi niyo po kanina, 500 yung sisweldohin ko. Ano ka? Wala akong sinabing 500. Tinulak ni Pepito si Maria palabas ng bahay nila. Malungkot na naglakad si Maria pauwi. Kulang ang sweldo at hindi alam kung saan kukunin ang kulang para sa kanyang matrikula ng Maaari bang humingi ng konting pangkain, Iha? Dahil wala ding pera si Maria, ay napaisip siya kung magbibigay ba siya. Ngunit naiintindihan rin niya kung anong pakiramdam na mawalan ng pera. Kaya nagdesisyon na rin siyang bigyan na lang ang matanda, kahit kalahati man lang ng kanyang sinweldo. Nagpasalamat ang matanda at nagpaalam na si Maria. Iha, saglit lamang. Lumingon si Maria at laking gulat nito nang maglabas ito ng biolin. Ibinigay sa kanya at nagsabi ng, Ang kabutihang asal ay may magandang kapalit. "Tinignan mabuti ni Maria ang biolin na natanggap mula sa matanda. Hindi niya namalayan na ito'y biglang nawala. Paglingon niya, hindi na niya madatnan ang matanda. Sino nga ba ang matandang yun? Saan siya nanggaling? At ba't niya binigyan ng biolin si Maria? Ano ang hiwagang bumabalot sa biolin na ito? Ay, kuya! Pag-uwi ni Maria, ay umupo muna ito upang tingnan mabuti ang biolin. Binuksan niya ito at nagulat siya sa ganda ng biolin na ito. Wow! Ganda naman ito. Hindi naman ako marunong tumugtog. Pero masubukan nga. Ang hindi alam ni Maria ay nakadepende sa kapusilakan ng puso ng tao ang tunog nito. Kahit wala siyang kaalam-alam sa pagtugtog ng biolin, ay tila nakagawa siya ng napakagandang tugtugin. Ang panlalamang sa kapwa ay hindi mabuti. Tila may kapangyarihan ng biolin na ito upang kausapin ang puso at isip ng mga taong nanlamang kay Maria. Si Maria ay tumugtog ng tumugtog hanggang sa ito'y mapagod at makatulog. Kinaumagahan ay Buti nahanap ko kayo. Ano pong ginagawa niya dito? Pasensya na, mali ang pagbayad ko sa'yo. Ito na.
Iniabot ni Pepito ang 500 piso kay Maria. 500? Pero sir, di ko maintindihan. Bakit? Pasensya na. Hindi na mauulit. Alis na ako. Walang paliwanag at umalis na si Pepito. Nagtataka si Maria at ang kanyang ama sa nangyari. Tunay nga kayang makapangyarihan ang biolin. Ngayong nabayaran ng tama si Maria, ay natapos na ang kanilang problema sa pera. Sa wakas ay may pantustos na siya sa kanyang pag-aaral. Ating natunghayan ang kwento ni Maria at ng may wagang biolin. Gaya nga ng sabi ni Lola, lagi nating tatandaan ang isang simpleng aral. Ang kabutihang asal ay may magandang kapalit.